Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang Deputy Speaker Rodante Marcoleta binanatan ang ACT Teachers Party List Representative na si Franz Castro sa pagdinig sa Senado. Matapos tila ipagpilitan nito na dapat panagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang di umano'y graft and corruption na ginawa nito sa panahon ng kanyang panunungkulan. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami rin sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos banata noon si Vice President Deputy Secretary Sara Duterte Carpio ng ACT Teacher Party List na si Franz Castro ay tila panibagong kalbaryo at kahihiyan ang sinapit nito sa kamay ng katauhan ni former Deputy Speaker na si Rodante Marcoleta. Matapos questionin ni Castro ang di umano'y pamamahala noon ng ama ni Vice President Sara Duterte na si former President Rodrigo Duterte. Umani ng iba't ibang reaksyon ang naging congressional hearing kung saan tila ipinipilit ni Castro na dapat panagutan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga di umano'y graft and corruption na isinampas sa kanya. Ang kasong ito ay tila ipinagpipilitan pa rin di umano ng marami sa mga makakaliwang grupo, kung saan ay isa sa mga tumututol noon na bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na ipasa ang Bayanihan Act 1, kung saan ay nagbibigay ng financial aid o ayuda nung kapanahunan o kasagsagan ng pandemya. Ayon kay ACT Teacher Party List Representative Castro, malinaw daw ang graft and corruption na nangyari sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, kaya dapat daw ay hindi ipagsawalang bahala ng Kongreso ang mga posibleng patong-patong na isampa sa dating Pangulo. Ipinagpipilitan pa nga ng ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na dapat raw ay bigyan ng kaparusahan si Pangulong Rodrigo Duterte at mga di umano'y sangkot sa pinaka-anomalyang korupsyon na kanyang ginawa sa kanyang panunungkulan. Ngunit ayon mismo kay Deputy Secretary Rodante Marcoleta, ito'y pawang kasinungalingan at imbento lamang dahil laging malinis ang pamamahala ng dating Pangulo hanggang sa manalo si President Bongbong Marcos. At ayon pa kay Deputy Speaker Rodante Marcoleta, tila wala ng saysay ang mga akusasyon ng mga miyembro ng Makabayan Bloc o kabilang na si Castro, na mukhang hindi raw nadala ng tirahe nito si Vice President Deputy Secretary Sara Duterte Carpio at utusan pang mang-hire ng 30,000 public school teachers. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento. At ayon pa sa kanila, huwag talaga kayong maniwala sa peace talk nila. In the story, lagi lang nilang ginagamit ang peace talk pangututo lang sa gobyerno. Dilat na ang mga taong bayan. Huwag kayong magsasalita dahil puro kasinungalingan, Castro. Umalis ka na dyan. Wala kang nagawang mabuti.
nagawa sa bayan. Hindi na ba talaga kayo titigil? Mga kaliwaan kayo ang magaling na gumagawa ng hokus-pokus kung ano pang anomalya. Bakit ba hindi na lang kayo makontento na sa panahon na nakaupo si PRRD at hanggang bago siya umalis ay napakaraming magandang pagbabago sa ating bansa? Lalo na sa transportasyon, ang build, di ba? Pinakikinabangan natin yan. Hindi talaga unlad ang ating bansa kung palaging may mga taong kagaya nyo na sa tuwing may magagandang bagay na nagagawa ang presidente ay pilit nyong hinahanapan ng butas. Please, pakisabi nga sa panahon ba ng kaliwaan, ano ba ang nagawa nila at ng iba pang umupo bilang presidente? After Apo Marcos, ang Pilipinas ay isa sa worst country, lalo na sa airport natin, poverty at sa mga makikita mo. Manila Bay na puro basura, ang magulong Baclaran, Divisoria, Quiapo at etc. na halos wala nang madaanan ng mga sasakyan dahil nagkalat ang mga illegal vendors at nagkalat na basura. Kahit siguro sino ang umupo, may maganda mang layunin para sa ating bansa. Kung marami ang mga katulad nyo na pansarili lang ang iniisip, di tayo uunlad at aahon sa kahirapan. Mabuti lamang after Tatay Digong, nariyan si PBBM upang ipagpatuloy ang lahat ng di natapos sa panahon ni Tatay Digong. Let's cooperate na lang para di naman sa atin na mga Pilipino ito. Walan ko lang po dun sa usapin ng peace talks dahil naglabas po ng pahayag yung National Democratic Front saying na open daw po uli sila na makipag-usap sa pamahalaan kung bukas din yung gobyerno tungkol dito. Ano po yung tugon natin dun? Are we open for another peace talks with NDFP? My personal position is no. Matagal ko ng posisyon yan nung araw pa. And I think that is the position of the security cluster as of this time, no? Dahil unang-una, bukas loob naman ang gobyerno na magbalik sa fold ng law, kaya ang lahat ng mga dating kasapi ng CPP, NPA, NDF, nandyan na ang OPAPRO na handa na tulungan sila at i-rehabilitate. Malaki ang naitulong ng NTF-ELCAC na i-dismantle ang mga natitirang mga tinatawag na fronts na natitira sa bansa. At sa tingin ko, ang peace talks ay sa akin sa version ng ating proseso demokratiko, no? Pwede naman natin pag-usapan yung mga issue na yan sa tamang forum. Yan ay ang Kongreso. Sumanib sila sa legitimate political process. Hindi naman bawal ang CPP eh. Republic Act 1700 has been repealed long ago. Pero yung indirect at direct support sa armadong pakikibaka, yan ang problema. So to me, there's no such thing as, it's an oxymoron, ano, yung legal front. Walang legal na front. Ang front ay illegal. No? So if that's the case, sir, how do we intend to deal with the CPP-NPA? I mean, ideologically, to me, it's a farce. So, what we intend to do is to convince those that are still continuing whatever business they're continuing, which is against the law, to come back and join the fold of law and join hands for national development. No? And as a political party, they can register as a legitimate political party just as long as there is evidence that there is a total disavowal of resort to subversive means in order to gain political power. All of these theories, Marxism, etc., these are political theories, and the end is to gain political power. Now, at the end of the day, it's people who run things, and so although hidden behind theory, nakatago sa likod ng teorya, tao rin yan eh. So, ano ang motibasyon ng tao na yan? It's to gain political power, and behind that, hindi tayo pwedeng divine kung ano talagang intensyon. Ngayon, para patas lahat, halalan. Legitimate party, hindi po all-out war. Oo. Legitimate party. Yeah. Okay. Sir, sorry, pahabol po. Meron lang po kasi mga random posts sa social media na parang nakakakita daw ng mga fighter jets sa Manila. I don't know if this is true or not, pero baka lang may detalye kayo. Hindi, wala ako na. Wala akong nababalitaan na gano'n. Baka naman may ensayo lang for Independence Day. No? Baka lang. No, wala ako natatanggap na report na ganyan, no.
Salamat, Okay, thank sir. you, Maricel. Nestor Corrales, Inquirer. Sir, you mentioned it was your personal position. Is this also the position of the president, and what was his I have directive? to consult regarding that because the only consultation I had with the President, first and foremost, is to speed up the MUP, of which I will receive total briefings in the coming days as to what progress has already been done, and I understand significant progress has already been done towards getting a consensus. No? And I have to commend Secretary Galvez for and the economic team for the stellar work that they have done. I will put in definitely my 2 cents worth regarding my views on the sustainability of whatever scheme is given, giving due regard also to the invaluable contributions of those who served our country selflessly. No? However, we must also look at the big picture that the financial sustainability of any government-funded enterprise must not result to the detriment of the financial position of government. So we have to find a healthy balance. And I believe that our men, women in uniform are not averse to the fact that they have to contribute to national government, just as long as they see that at the end of their tours of duty, number one, they will be taken care of. Number two, that the fund or whatever they have to participate in is transparently, professionally, and competently managed and not mismanaged. Also, the military is still a very attractive proposition for a young person to have a career because there are non-monetary benefits that you can get, like free medical care, continuous skills training, educational opportunities, and the like. As a matter of fact, what we want to make sure also is that they are re-employable because of their specific skill sets in the private sector after. And thus, one of really my programs, as you may have heard yesterday, I start first with my own agency, the Department of National Defense, that we need to upgrade our skill sets in the organization. I learned yesterday we only have a plantilla of about 320 or so. And the fill-up rate is quite low because of the unattractive salary rates. Can you imagine we're managing a stakeholder base of almost 1 million pesos and 125 billion or so assets under management? Can't do that with 320 people, and without capital outlay. So I really would want to focus on organizational development on a sustainable basis to motivate our people, both in all agencies of the government, of under my watch, and to develop specific educational and skill sets. Because as you know, you're journalists, a lot of happenings, a lot of things are evolving, and a lot of challenges are evolving. We have to create a security structure that does not only mean the armed forces, but also the civilian managers, the resource managers, the program managers, the lawyers, that will be able to address the unforeseen challenges that we may face in the future. Okay. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.